Tignan mo. Grabe, no? May mga indicators tayong nakita na pwede nating sabihin sa ngayon na itong illegal Pogo Hub na ito involved sa scamming activities. So pag sinabi mong scamming activities, ito yung mga love scam, mga loan scam, ito yung mga cryptocurrency scams. Pero maniniwala ba kayo mga utol na etong Pogo na to sa Porac, Pampanga ay hindi link? May nagsabi na rin no, na ito ay pwedeng link dun sa Porac sa Bamban Tarlac na Pogo. At palagay ko rin lahat ng naglalakihan tong mga to na mga Pogo dito sa Pilipinas magkakalink o iisang sindikato may hawak. Pwedeng ganoon, di ba? Hindi yun imposible mga utol. Pero ang problema nga, may narinig ako, may isa akong pinapakinggan dati na isang mamamahayag, no? Nasabi niya, paano magkakaroon ng paghuli o may mapapatawan ng kaparasuhan itong mga illegal na aktibidad na to o yung mga kriminal na gumagawa nito. Paano? Yung manghuhuli ay korap. Yung di mo mula sa kanya. Yung manghuhuli ay korap. Yung mag-iimbestiga ay korap. Yung manghuhusga ay korap. Yung hukuman ay korap. Ito nga lang no? Ito nga lang sa Porac, Pampanga. Ang nangyari, mga utol, napasok nila pero wala silang nahuli. Wala silang nahuling operator. Para lang masabi ko sa makita ninyo. Makita ninyo yung nawala na pala. Hindi ko na nakuha, no? Basta walang nahuling. Matindi dito, no? Walang nahuling operator, no? Nahuli pero wala. Ayan, ito pala. Ayan, no? Nakalagay, oh. Ayan, mga utol. Papakita ko sa inyo. Hunt for operator raided Pampanga Pogo Hub still on. Natunugan ba nila? Nahuli na sila? Parang ganon. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na mga utol, talagang lalong tumitibay o lalong dumarami ang mga naglalabasang ebidensya na nagsasabing itong mga illegal na Pogo operations dito sa bansa hindi ko nilalahat. Okay? Nagpapatunay lamang nasasangkot talaga sa galawan ng mga sindikato, talagang big time crime syndicate itong mga to. At hindi na yun maitatanggi. Ngayon ang tanong mga utol, noong nakaraan, 'di ba? Etong Lucky South 99 tinangkang pasukin ng PAOK ngunit hindi binigyan sila ng search warrant ng judge, no? Kaya ngayon lamang napasok, kamakailan lamang, kahapon yata o kanina. Okay mga utol, ano? At matindi nito, Lucky South 99, tinutukoy na pinakamasamang illegal na Pogo at scam farm sa Pilipinas. Mula yan sa PAOK, Philippine Anti-Organized Crime Commission. Okay, sila po yung head na ahensya na nag-iimbestiga sa mga illegal na activities ng Pogo. O hindi na nga Pogo Scam Hub nga ang tawag nila. Game na pakinggan na natin mamaya. Papakita ko sa inyo yung mga nangyari sa paghalughog. Tinukoy ng ilang Chinese na nagtatrabaho sa mga gaming industry sa buong bansa na ang Lucky South 99 ang pinakamasamang illegal na Pogo at scam farms sa Pilipinas. Dahil napakarami daw di umano nangyayari talagang krimen sa loob nito. Sex scam, yung mga ganun, human trafficking at saka mga pang-aabuso, no? Ito ang sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga nitong Martes, June 4. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, lumabas sa kanilang investigasyon na notorious sa karahasan ang nasabing Pogo Hub. Well anyway mga utol, ngayon lamang talaga tuluyang napasok nitong PAOK ang Pogo Hub na ito. Okay? Mga utol, dumako na tayo dito sa PTV. Ayan, paghalughog sa Pogo compound sa Porac, Pampanga ipagpapatuloy ngayong araw. Okay? So, pakinggan na natin kung anong mga nakuha kasi napasok na nila lumabas na yung search warrant. Ang nakakapagtaka, bakit nung unang tangkang pasukin hindi agad na issue yung search warrant? Diba mga utol?
Nagkaroon tuloy siyempre, nagkaroon ng tsansa yung iba dyan na makasibat. Okay? At sa pagkakaalam ko, walang nahuling operator. Yun ang malupit. Mga empleyado lamang ito mga nahuli, mga utol. So maliliit na isda lamang. Nakakapagtaka, di ba? Pakinggan na natin to. Makadyan, magpapatuloy nga ngayong araw ang paghalughog ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ang PNP-CIDG sa paghalughog nga dito sa mga gusali dito sa isang Pogo compound dito sa Porac, Pampanga. At kung makikita mo sa aking likuran, Audrey, nakakordon itong main gate ng compound pero ang buong paligid ng compound ay nabantay sarado din ng mga pulis. Pero sa unang 2 araw ng paghalughog ng mga gusali dito, nakuha ang mga daang-daang computers at napakaraming SIM cards. Hinala ng mga otoridad, ginagamit nila ito pang scam. Grabe, no? May mga indicators tayong nakita na pwede nating sabihin sa ngayon na itong illegal Pogo Hub na ito involved sa scamming activities. So pag sinabi mong scamming activities, ito yung mga love scam, mga loan scam, ito yung mga cryptocurrency scams. No? Audrey, may nakuha rin mga scripts na nakasulat sa Chinese character. Posible din daw ayon sa kay Cruz Grabe, na laki. posible daw ito na ginagamit ng mga Pogo workers pambiktima sa ibang bansa. Yun mga utol, no? Yung mga scam na gano'n, yung mga cyber sex, at iba pa, yung mga scamming, yung mga text na, mga text scam na nanalo, yung mga gano'n, ginagawa nila dyan. Malinaw na yon. Ang problema, napakarami nang illegal na activities na nangyayari sa loob ng compound na yan, mga utol. Ang tanong, may makukulong ba? 'Di ba? At ayon sa aking nabasa, mga utol, ito yung legit out of 200, okay? More or less 200 daw ang Pogo operations na nangyayari sa buong bansa. More or less. Okay? At 60 lamang daw dito ang may ang legal na mag-operate. Kung sa 200, so 140 ang illegal. So etong Pogo sa Porac, Pampanga ay illegal. Okay, mga utol, isa pa sa mga illegal. Nakita rin kami mga manuals na nakasulat sa Chinese characters. Ibig sabihin nun, pag nakasulat yan sa Chinese characters, ang niloloko nila hindi mga locals but mostly mga international. Specifically yung mga Chinese o Mandarin speaking countries like China, Taiwan, Hong Kong, Singapore. Pero maniniwala ba kayo mga utol na etong Pogo na to sa Porac, Pampanga ay hindi link? May nagsabi na rin na ito ay pwedeng link dun sa Porac sa Bamban, Tarlac na Pogo. At palagay ko rin lahat ng naglalakihan tong mga to na mga Pogo dito sa Pilipinas magkakalink. O iisang sindikato may hawak. Pwedeng ganoon, di ba? Hindi yun imposible, mga utol. Pero ang problema nga, may narinig ako, may isa akong pinapakinggan dati na isang mamamahayag, no? Nasabi niya, paano magkakaroon ng paghuli o may mapapatawan ng kaparusahan itong mga illegal na aktibidad na to o yung mga kriminal na gumagawa nito. Paano? Yung manghuhuli ay korap. Yung di mo mula sa kanya. Yung manghuhuli ay korap. Yung mag-iimbestiga ay korap. Yung manghuhusga ay korap. Yung hukuman ay korap. Ito nga lang no? Ito nga lang sa Porac, Pampanga. Ang nangyari, mga utol, napasok nila pero wala silang nahuli. Wala silang nahuling operator. Para lang masabi ko makita ninyo yung nawala na pala. Hindi ko na nakuha, no? Basta walang nahuling. Matindi dito, no? Walang nahuling operator, no? Nahuli pero wala. Ayan, ito pala, ayan, no? Nakalagay, Ayan, mga utol, papakita ko sa inyo. Hunt for operator raided Pampanga Pogo Hub still on. Natunugan ba nila? Nahuli na sila? Parang ganon. Pakinggan natin tong nasa linya na si Yusek Gilbert Cruz, Executive Director ng
PAOK. Gagaling ho yun. Ayan. Yan yung napasok nila, mga utol. Yan yung Porac, Pampanga. Hindi naman po talagang Pogo Hub ito. Pogo. Ang alam ko po dito is wala po talagang lisensya. Hindi na po inaprubahan ng PAGCOR ang lisensya nitong mga to. Opo, okay. Walang lisensya, mga utol, di ba? Walang lisensya. So, illegal. Doon pa lang illegal na. And pangalawa, napakarami nga nakitang ebidensya na nagpapatunay na maraming illegal activities na nangyayari sa loob ng compound na iyon. Okay? Number one, isa rin dito sigurado na yung money laundering. Okay? Tuloy na muna natin. Ang sinasabi po sa report ay hindi lang Chinese, may Vietnamese, may Malaysian at Burmese. Grabe. Tama po. Pero ang kabayan, ang ano po natin dito, ang majority po talaga dito is Chinese po. Chinese. Mga 122 yata yung Chinese natin kabayan. And then, meron po tayo mga Vietnamese. Sila po yung sumunod na mas marami. Mga 25 yata sila. And then may Malaysian. And then may Burmese po tayo. Ang total po lahat nito, kabayan, umaabot na po na 160 yung hawak po natin ng mga foreign national. Nakasibat. Nakasibat yung mga utol, yung mga operator, yung mga boss. Okay? Nawala yung mga boss, ha? Take note, ha? Nawala yung mga boss, naiwan mga empleyado. Syempre may maaamoy kayo, di ba? Ay, ang galing lang. Ang galing lang, di ba? Syempre meron dyan nagtimbre. Ano ba naman yun, di ba? Uli na kayo. Sibat-sibat na. Ano ho ang Siyempre, para hindi magkaroon ng panic, hindi nila sinabi sa mga empleyado, di ba? sabi nila? Anong ginagawa daw nila dito sa Pilipinas? Ang kwento po kasi, especially po yung mga biktima po ng torture, talagang scamming po ang ginagawa nila. Love scam, saka cryptocurrency scam. Hindi kaya ako nila nasabi yun kasi nga yung iba po kasi doon, ang alam nila is online gaming lang talaga yung pinasok nila. But nung nalaman po nila na scamming activity ang gagawin po nila, yung iba po, minarapat na lang na umalis. Kaya lang nung umaalis na po sila, sinubject naman po sila sa torture. Kaya yun, mga utol. Kaya ang kadalasan na huli, mga biktima rin. Yung mga empleyado, mga utol. Ang wala dito yung mga operator, yung mga may-ari. Sino may-ari nito? 'Di ba? Sinong point person dito? Gaya nga nasabi ni Senator Win Gatchalian, napakarami daw, di umano, mula sa kanya to kay Senator Win Gatchalian, sa salita niya, maraming mga politikong involved at mga ahensya ng gobyerno. So hindi po natin alam yon, pero kaya nga sinabi ko na rin tayo, would you believe na kaya niyang maglalakas ng loob tong mga Chinese nationals na to na maggumawa ng krimen, no? Ng mga ganyang aktibidades, illegal activities dito sa Pilipinas na walang timbre sa mga nanunungkulan na sa ating gobyerno? Naniniwala ba kayo? Bakit? Sige. Ang tanong ulit. May mahuhuli ba dito? May makukulong ba? Pagkatapos nito, sige, nahuli nyo, na-raid nyo, tumigil operasyon, may mahuhuli kaya dyan? Ang nahuli po, take note, mga empleyado lamang ha. Wala po yung mga talaga mga taong investor, yung mga boss. Wala. Bakit wala? Alam ba nila? Alam ba nila na mangyayari yan? Alam nila. naging complainant na po sila. Complainant na yung mga ibang na tinatorture, no? Sila yung Yusek, mga ilan talaga ilan hong gusali talaga nasa loob ng naturang compound? Bali, 46 po lahat. Grabe, 46 sa bayan. no? Opo. At sa 46 po na yon, puro tig po 4 story po ang yung mga buildings po na yon, kabayan. Opo. At kahapon po, ang total pa lang po na nasa search natin is 15 pa lang po. So meron pa po tayong 31 na isa-search simula ngayon. Opo. Grabe mga utol, no? 46 ang buildings dyan sa loob ng Porac, Pampanga sa compound na yan, no? 15 pa lang yung napapasok nila. Napakalaki talagang operasyon nito. At saka, di ba? Woo! Nahihirapan akong absorb
O paano natin i-absorb yan, mga utol, no? Kasi alam natin, tayo mga Pinoy, alam naman natin ang mangyayari dito. Iimbestigahan, lulutang, pagkatapos ng ilang buwan, wala na. May mangyayari kaya dito, mga utol? May mga uhuli kaya dito? O nahuli nga mga empleyado. Baka sabihin nyo, wala. May mga nahuli, mga empleyado. Opo. Ay, may makasama ho bang mga Pilipino na kasama sa raid? Opo, may nakuha po tayo kabayan ng mga 29 Filipinos, but karamihan naman po doon nagtatrabaho po bilang sa household, yung iba po sa kitchen, yung iba po sa security. Yun ho, karamihan ng trabaho po. Opo. Yusek, bakit to nakapasok sila na wala malang passport? Paano nangyari yun? Yung iba naman po kabayan, may mga passport, pumasok po sila rito as tourist. Ano? Okay. But yung management po ng Pogo, para humahawakan sila, para mapasunod po sila kung ano yung gusto nilang gawin, kinukuha po yung passport. Ngayon, siyempre po kabayan, pag wala ka pong passport, hindi ka po makakaikot dahil pag nasita ka, ang unang hinahanap yung passport mo. Pag hindi mo po hawak yung passport mo, may violation ka na makakalit sa immigration laws po natin, kabayan, pag wala ka pong passport. So, yun ho yung pang-leverage nila para hindi ho umalis yung mga foreign nationals na hawak nila. Pero totoo lang totoo to mga utol. Yung mga ganon, yung mga kagayan, yung mga empleyado, mga employees lang sila. Okay lang, i-deport lang, 'di ba? Okay lang. Pero yung talagang alam nila na mga boss dito, dapat, 'di ba? Kaya lang wala nga nahuling boss Lupet. Ang tindi, di ba mga utol? Yung ilan, din nahuli sa yung raid sa multinational Parañaque, ang daming walang passport doon, mga utol. Ang tanong, paano nakapasok yun ng bansa? Walang passport. Galing, di ba? Opo. Atin ho bang na-track nalaman na natin kung sino ang builder ng naturang mga gusali? Sinong gumawa? Yun po yung isang tinitignan natin, kabayan. Hindi pa po natin napapasok, kabayan. Ilan na ho napasok? Ilan na? 15 pa lang po yung napapasok natin. Madami pa. So, meron pa pong 31 building. And yun nga ho, yung admin tsaka yung record section po nila, hindi pa po natin napapasok. Doon po natin malalaman kung sino-sino po yung nagpapatakbo nito, ano po ba yung mga papeles na ginamit nila para maitayo yung kanilang establishment o yung buildings, at anong mga license ang in-apply po nila kung talagang sila po ay legit na isang negosyo. Paano kaya ito, mga utol, no? Hindi, ang lupit, no? May nakapagtayo ng ganyang kalaking pasilidad, nakapagtayo dito sa Pilipinas, ngunit wala nakakaalam kung sino nagpatayo. 'Di ba? Paano nangyari yun? Kahit, di ba, pag magtatayo ka ng isang malit na business, magtatayo ka isang malit na building, magtatayo ka nga ng bahay, kukuha ka ng permit, di ba? May permit to build, di ba? May building permit. So, dun pa lang, malalaman na kung sino may-ari nun. Di ba? Nakapagtayo ng 46 na gusali. Hindi alam kung sino yung nagpatayo. Galing. Diba pag gagawa ka business, kukuha ka na sa City Hall ng kukuha ka matagal na to, kukuha ka sa City Hall sa munisipyo ng mga necessary permits. Paano to nag-ooperate ng ganung katagal kung walang permit to? Paano nangyari yon? So ang sinasabi rin po sa balita, Yusek, ay marami pa na mga Pogo Hub na katulad nito na nasa Pilipinas? Marami talaga. Ang minomonitor po natin, kabayan, nasa 300 plus pa po na Pogo Hubs. Yan po yung mga hindi na nag-apply. Ayon po sa PAGCOR, almost 40 plus lang po, kabayan, yung nag-renew ng mga passport at willing magpa-inspection sa PAGCOR. Kasi once na in-inspection po natin yan, malalaman po natin kung talagang sila po ay sumusunod sa alintugtunin, sa mga regulasyon na in-impose po ng PAGCOR. Kaya isipin mo, kulang pa pala no?
200 lang mahigit yung nabasa ko. 60 daw doon, hindi umano, may permit, no? Legal. So, 300 na pala. 300. Tapos 40 lamang o 40 lamang ang may ang may lisensya. Paano nakakapag-operate yun ng tuloy-tuloy? Eh, Diyos ka. Eto pa matindi. Dito matitindihan kayo, mga utol. Gusto ko makita ninyo to. Eto at gusto ko malaman ang inyong reaction dito. Okay? Sabi ng PAGCOR, ng chairman and CEO ng PAGCOR, hindi daw, we do not need to outlaw pogos. What we need to do is intensify anti-crime operations against suspected alien hackers, against scammers and cyber criminals who are usually hiding in highly secured buildings and compounds. We should not blame and demonize our licensed gaming operators because these are closely monitored by PAGCOR. Oh, ayan ano masasabi nyo dyan? May point siya doon may point siya doon, pero hindi nga napapasok yung mga bakit hindi napapasok yung mga compound na yan? Bakit hindi na-inspeksyon? Bakit? Maraming nagmamagic, di ba? Maraming magician dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno. Ay, Diyos ko. Ano kaya mangyayari dito, tol? Ano kaya mangyayari sa ano na to, sa issue na to? Pagka-raid, wala na. Na-raid. Wala na. Wala na uli. Yung mga empleyado lang. Kawawa naman, no? O, deport na lang. Yung sumunod yung sa Bamban. O, wala na uli. Deport na lang. Wala na uling, boss. Wala na uling operator. Ba't ganon? Ay, lintik. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, incompetent sila? O baka naman. Anong masasabi nyo mga utol? Hanggang doon lang muna. Binigyan ko lang kayo ng isipin kasi yun din yung iniisip ko. Huwag kayong mag-alala. Anyway, hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Production. Tututukan natin to mga utol. Naglalagay tayo dito at gagawin natin pwede natin itong gawin katatawanan no? Kasi tinutulongis tayo Parang sarswela na, parang circus na lang. Parang circus na lang ang nangyayari. Wala na huli tol Ba't ganun? Alam nila na may raid. Oh. Sige. Kayo mag-isip. Alam nila may raid. O wala yung mga boss. Hindi matukoy kung sino yung may-ari. Tinde, di ba? Alam nila yan, tol. Alam nila yan. Alam nila yan. Anyway, hanggang doon lang muna. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Hindi daw real threat sa national security. Okay? Given. Paki-comment na lang ang inyong opinion at hinaing dyan mga utol. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless us. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.